Mga kaibigan, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa DCRJ Radio Bandido. Kami po yung muling bumabati. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaspas. Tayo po yung sabayang napapanood din sa 8Rai TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon sa mga issue natin po pag-uusapan ngayong umaga, ang ating pong landline ay 4120288. Samantala ang text line po natin ay 0917-798-8910. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Nagrally po kahapon ang mga walang pinaglalaban para hindi raw payagan o tutulan yung pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Luneta. Paano naman yan? Kung magrally naman yung mga pumapayag, yung mga pabor na magrally. Di ba? Kung magrally rin sila. Ano yan? Saan tayo mauwi? Paramihan ng tao. Yung kahapon po, bali ba mga kaibigan, di pa yata umabot ng 1,000 Sa radyo, 1,000 raw sa dyaryo, daan lang Ayan, hundreds lang yung nakalagay sa dyaryo. Halata naman konti lang. Sa radyo kaninang nakikinig ako, yung mga balibasa, tutol din, mga kaibigan, thousands daw. Thousands of pesos. Thousands of pesos ang ginasta rito. Oo, malaki yan. Sa iyo at sa gusto ninyo, mga kaibigan, maniwala kahit sa hindi, bayad yan. Bayad. May pondo yan. Di ba? At kung magrarally yung mga yan, may pondo. Sino may interest na hindi mapalibing si Marcos sa libingan ng bayani at para magpondo? Hindi ba? Yun ba? May ano ba yun? May kabuluhan? Wala naman silang pinaglalaban. Ang nagrarally, may ginigit ka. Kung yan, merong ka pinagbabasihan at merong ipinaglalaban ka, yung pinagbabasihan mo. Wala naman base sa gusto mo ang kapangyarihan o disposisyon para ang isang katulad ni Marcos payagang mailibing nang walang lalabaging batas, kung walang nilalabag na batas, disposisyon lang po yun ng presidente ng Pilipinas, hindi po ng kung sino-sino. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang iyong tawag dyan, rule of law versus mob rule. Mob rule kayo, hindi naman rule of law yan Wala naman labag na mailibing. At alam natin, ito base na rin sa mga nakaraan ito, kita mo na yung mga ganyan-ganyan, simula lang yan ng pinaplanong pagpapabaksak kay Presidente Duterte. Yun ang talagang agenda nila. Kunyari, tutol. Tutol sila mapalibing si Marcos. Kasangkapan lang yun. Ako naman, nagtataka rin. Ba't pinagpipilitan din naman ng pamilya ni Marcos na doon? Pagpilitan nila, hindi wala namang makakabuti sa Pilipinas kung malibing man si Marcos doon o hindi. Pero kung ang desisyon, wala namang lalabaging batas, mga kaibigan, dahil hindi naman nakumbik si Marcos, wala tayong karapatang igiit yung
gusto lang natin. Kasi hindi nahuruloblo yun. Yun. Yun yung mabrul. May tawag tayo mula po sa Pasay, si Resty. Magandang umaga po, Mr. Resty. Magandang umaga po, Sir Batid. Opo. At sa mga nakikinig po, Opo. ang masasabi ko lang po, no, lalo na sa ating mga kaparian at saka yung mga madre na sumama kahapon. Mhm. Eh bakit po sumasama sila sa gano'n? Eh samantalang ang sabi ng Diyos sa atin, di ba, magpatawad? Mhm. Eh sila po ang lumalabag sa salita ng Diyos. Di ba? At saka political exercise yun eh. Wala naman kasing ano eh. Kaya lang nila ayaw mapalibing, ginagamit nila yun. Politika yung sa kanila. Ang kay Duterte yun, batas eh. Sa kanila, politika eh. Yun nga ho. Tapos yung mga mambabatas din natin, pero sila gumagawa ng batas, ginawa yung batas. Lalabagin mo yung batas. Anong klaseng mga tao itong mga Tama. to? At saka, ang masama, nandun pa si Dilima, magrarally lang pala siya, ba't tumakbo pa siya senador? Kaya nga ho, yun na nga ho eh. Eh dapat, ang atupagin nila, yung ikagaganda ng ating bayan. Yung asikasuhin nila, hindi yung pagpapalibing. Anong napakaliking issue na ba yung paglibing na yun? Di ba ho? Hanggang ngayon nga ho, yung pinagtatalunan, ginigiit pa rin ng mga, itong mga hangal, na nagsasabing si Bonifacio raw dapat, hindi si Rizal ang national hero. Eh, pareho namang hero yun eh. Yun na nga ho. Ba't gagawan mo ng intriga yun? Hindi ba? Yun na nga ho. At saka ang number one pa ho, yung isa, yung makabayan bulok daw. Makabayan black na yan. Black. Hindi bulok. Grabe. Baka ano. Di ba? Oo. Ay, samantalang, yung bayan natin na mismo nalugmok na sa kahirapan, yun dapat ang tutukan nila kasi makabayan daw sila eh. Oo, Hindi nila tinututukan. makabayan tsaka makabayad. Oo, yun Eh, nga ho. mga bayaran din yan eh. Kung talagang kung talagang sinasabi nila si Marcos Mandarambong, wala namang napatunayang batas, di ba? Kaya nga siya nag-qualify na mailibing. Kasi ang sabi sa batas, ang hindi lang pwedeng ilibing presidente, first lady, secretary of ganito, at kung sino-sino, sundalo, basta hindi sila convicted of a crime involving moral turpitude. Bakit si Erap hindi sila galit? Di ba? Yun na ho. Kung talagang galit sila sa Mandarambong, kaya ayaw nilang payagan si Marcos, hindi naman na-convict yun. Bakit itong na-convict? Wala kayong sinasabi. Yun nga ho. Yun nga ang masaklap dyan ang ginawa nila. At saka isa pa ho, galit sila kay Marcos, sa pera naman ni Marcos, hindi sila galit. Tinatanggap. Oo. Kasi yung sinasabi nilang na-convict si Marcos, hindi naman conviction yun eh. Yung sa Hawaii, pinagbabayad si Marcos, damages. Ano yung civil case, hindi yung criminal case yun, na kung saan nire-require yung conviction. Kaya nga, ang isa pa nga ho, di ba? Pag-upo ni Cory, pinaghati-hatian nila yung mga government corporation at saka natin eh. Di ba, pinamigay kay Tanwatco, kay Kuwangco, sila na mahala. Ano nangyari? Yun na nga isang dahilan eh. Confiscated ng PCGG. Nasaan yung mga yun? Tama. Alakas na, suot pa ni Chris Aquino eh. Babalik daw sa tao. Sinong tao? Kaya nga tinayo yung PCGG, tas wala kayo napatunayan. Kaya nga, niising ko, walang naibalik sa mga tao eh. Pero may napatunayan dun. Yung mga nakumpiska, nawala. Yun na nga. Naubos. May isang kaso, wala silang... Asan yung perang mga nakukumpiska nila? Wala eh. Wala. Di ba yung mga, tinakot lang nila para magsuhol sa kanila, tas wala nangyari sa mga kaso, hindi pinagpatuloy. Ayan, tanungin niyo yung si Andres Bautista dyan sa Comelec. Si Sabio. Kung hindi siya kunita sa PCGG. Yun ang masaklat. Dapat yan ang mga iniimbestigahan ng mga makabayang bulok. At saka dapat sila yung mga unang tao na wag sumama sa ganyan.
Bakit? Yung kinakampihan ninyo yun yung mga sumalaula Sana kung naging mabuti yung itinaguyod nilang mga programa, hindi sila nagnakaw. Nagnakaw mas marami pang ninakaw Kasi si Marcos 20 taon, sila 6 na taon lang kung hindi naging presidente si Duterte ngayon, wala na nga aabutang Pilipinas. Wala na. Baka pagkatapos ng isang administrasyon pa, wala nang Pilipinas sa mundo. Pinaggatiyan na nila. Ha? Baka naibenta na ho lahat. Naibulsa na. Oo, ngayon lang ho, di ba nakita nyo, yung pabelya, binibenta, yung orthopedic, binenta na nila. Lahat ng para sa kapakanan na mahirap, tapos sasabihin niya ng kaliwa, yan daw si President Duterte, hindi na raw anti-people na raw yung programa laban sa krimen, sa droga. Mga kaibigan, sino ba naging anti-people? Hindi pa sila na kumonsinti sa mga public, yung private partnership? Ginawang pinasasa pribado ang mga pampublikong dapat ipanserbisyo ng libre sa taong bayan? Katulad ng ospital at mga eskwela? Yun nga Sa Maynila lang. Sa Maynila, pinabayaan nila, si Mayor Limo, itinatag 6 na ospital, libre lahat. Nung maupo si Erap, kinampihan pa si Erap siyempre kampihan ng mga magnanakaw ito magkakampi naman talaga yan di ba? Yung pagbibenta lang ng mga stocks nung panahon na Erap di ba kanino nila pinagbibenta, di ba sa mga kakampi nila, kaila Panghilinan, pati nga mga Dilawan, yung Manila bus, di ba? Nahuli ng NBI, mga bata pa, Manila bus, ginagawang prostitute, 16 anyos. Bakit yun? Yun daw bugaw nun, kabit daw ng isang mayor, na malakitian, may bigote, mahilig maglasing, 16 anyos artistang babae, anak ng bugaw, na dating artista. Mga kaibigan, Jesus Mariosep, pedophile na nga Sipin mo, dati mga may edad kahit papano, di ba? Nasa tamang edad. Ito hindi Habang tumatanda pabata ng pabata, baka bigyan mo pa ng 10 taon to, pati sanggol Hindi na patawarin ito Kaya nga, yung kumbaga yung natin dito na uunlad tayo, hinaharang nila ang pag-unlad natin. Imbis na tulungan ang gobyerno na umunlad, hinaharang nila. Paano hindi na sila nakakakurakot Hindi, alam niyo kung bakit? Kayo ba naitanong na ba po ninyo sa inyong sarili kung bakit lahat ng administrasyon kalaban nila? Pagkatapos, pag may bagong administrasyon, kakampihan muna, tapos kakalabanin. Bakit ito laging ganon? Paano inaantay nila magsawa ang tao? Kaya nila ginagawa yun. Pinagsasawa nila ang tao, at yun lang ang pagkakataon, pag wala ng pagpipilian, baka sakaling maisip ng tao na kayo naman. Oo. Ha? Yung ibaksak, lagi niyong maririnig yan, ibaksak. Tagal na yan Oo. Tama o yun, ibagsak, yun ang nila Kaya kung ako, ito, magiging panganib ito, hindi martial law ang ibabagsak ko rito kung ako si President Duterte. Ako, Diyos ko. Ang idideklara ko dito, revolutionary government. Para na sa ganon, lahat na sabihin niya, yun ang batas. Kasi, total, pababaguhin yung konstitusyon, di ba? O ginawa ni Cory yun Nagawa niya yun Dahil si Cory noon popular. Ngayon, mas popular si Duterte kaysa kay Cory. Sa lahat. 91% ng Pilipino Kaya kayang gawin ni Presidente Duterte yun. Revolutionary government para wala mo ng batas habang binabalangkas yung konstitusyon. Tama ho yan. Sabihin na ni Duterte yun Ang presidente natin yan. Pabor na pabor ako dyan. Hindi wag silang tumigil, di ba? Baka sabihin na ni Presidente, gusto nyo revolutionary government?
Hindi nga sinasabi yun. Yung martial law nga lang Akala mo kung sinong mga kwan Ang gagawin, Constitution. Talaga naman nakasulat sa Constitution yung martial law. At saka yung martial law, walang kwenta yun. Sa bagong sa kasalukuyang Constitution natin, wala kang mapapalarong kung ikaw magdideklara ng martial law. Kung ang gusto mo, mag-abuso sa kapangyarihan, wala yun. Kaya itong mga dilawan na ito, hindi manahimik at saka itong makakaliwa. Tignan nyo, maghanap kayo ng libro. Meron palang binibenta ngayon libro. Si Pedrosa yata sumulat nun yung Truth and Lies about Communists dito sa Pilipinas. Oo, ang makikita mo naman ang nagpapasasa, yung mga matataas lang. Ayun, nakita nyo si Joma nasa ibang bansa, paupo-upo lang. Tsaka makikita mo ng mga litrato. Kasama si Aramina, nagkikiskisan sila. Ano yun? Yan ba komunista? Kaya nga Jesus Maria Joseph, bilyon-bilyon dolyar pala pondo yung mga damuho na yan. Tsaka yung kwan, narinig nyo na ba na kahit minsan nagpaliwanag itong mga party list kung saan nila dinadala yung mga makakaliwang party list saan nila dinadala yung pondo, yung pork barrel nila. Ba't hindi sila nagpapaliwanag dyan? Kaya nga Yung pala, pinapadala rin kay Joma. Hindi nga dapat yan para sa mga mamayan. Laban nila, mga mahihirap. Yun nga sinabi nila, kaya sila tumakbong party list. Yung, kumbaga, yung pondo nila, doon nila igastos. Mga para sa gamot, pag-aaral ng mga mahihirap. Wala silang ganun. Walang mga naipatayo yan. Kaya nga Kaya dapat talaga, totoo yung sinabi ni President Digong na ang party list niyan, dapat alisin na yan. Kasi matagal na namin sinasabi una pa kami kay Duterte. Oo, sayang mo ang pera natin, pinapagastos dyan. Pagka may kalamidad, may nabalitaan na ba kayo? Nagbigay sila ron? Wala. Yung NDO? Tumulong man lang na mag-donate ng kung ano-ano. Wala man na silang donasyon. Okay Maraming salamat po. Maresti, saan ba kayo sa Pasay? Dito po sa Harrison. Harrison, malapit ba kayo dun sa Kwan? Sa opisina ng kumpare kong walang ya? Kay Mayor? Sa City Hall? Medyo malayo po. Saan kayong bandang Harrison? Dito po kami sa Buendia. Malapit kayo sa OWA. Oo. Diyan, maraming pera dyan Malapit ba kayo kay Ding Santos? Sigal na yun. Ano po yata sila Tama. Malapit doon yun, di ba? Oo. Hindi ko natatanungin address nyo, baka puntahan kayo ni Dilima. Sige po. Salamat po Thank you po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo sa programang Lapid Fire. Mamaya po pagsapit ng alas 10, inyo pong mapapakinggan ang Kasanggamon Langit ni Ginoong Ray Langit. Susundan po yan ng serbisyo publiko nila Angelo Almonte at Miss Tates Gana. Mga kaibigan. Ngayon may mga issue pang iba Iba, gustong isabatas na itong divorce. Magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Kayo po ba'y pabor dyan? Sipin ninyo. The only Christian country in Asia tayo. Ibig sabihin, pag Christian country ka, ang iyong pananampalataya ay nakabatay sa banal na kasulatan. Hindi ba? Marami dito ang pananampalataya na relihiyon ay Kristyanismo. Siyempre, pag Christianity, ang base niyan, Bible. Mga kaibigan. Pero,
isipin mo na ano yan, gusto nilang sa batas. Yan pong diborsyo. Meron yan sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Sa Amerika, legal yan. Dito sa atin, papayagan ba yung ganyan ba? Yung mga yung mga ridiculous tong Pilipinas talaga eh. Kakatwa ito eh. Nagpapanggap tayo mga Kristiyano, pero gusto natin ang diborsyo. May mga, ang gusto, diborsyo. Hindi ba ninyo alam na kung ang inyong pananampalataya ay nakabase sa Kristyanismo, mga kaibigan, yan ay labag yan eh. Sinabi ni Christian, yung pinapagsama ng Diyos, huwag niyong pagpaghihiwalayin. At hindi lang yun. Meron sa Biblia na sinasabing namumuhi dyan ng Diyos. Sa diborsyo. Kinamumuhian ng Diyos yan. Ibig sabihin, hindi bastang mabigat na kasalanan ang ginagawa ng tao na nagpapatupad ng ganyan o gumagawa ng ganyan. Kasi sagrado yung kasal eh. Kung tawagin nga yung mag-asawa, isang laman. Kasi nga, yung kasal, ang unimbento niyan, Panginoon Diyos. Ba't mo babaguhin yung inimbento ng Diyos? Di ba? Ba't yung batas ng Diyos, gusto mong baguhin? Yan. Mga kaibigan, meron namang, alam mo kasi, pag nakapag-asawa ka talaga ng silosa, katulad ni Peter, ang gusto niya siyempre makipag-divorce. Kasi minsan madalas siya mapagsilosan pala ng kanyang girlfriend. Girlfriend pa lang. Girlfriend ni Peter. Tuwing uuwi si Peter, tinitignan nung kanyang girlfriend kung may buhok. Yung kanyang damit, baka may buhok ng babae. Sobrang silosa yun, di ba? Sobra. Doon maiisip mo makipag-diborsyo. Pakahirap kasama nun. Di ba? Yung binubusisi lagi yung damit mo pag ginubad mo yung polo, titignan kung may buhok ng babae. Titignan kung... Akalain nyo, nag-away sila eh. Kasi nung isang araw, tinitignan nung girlfriend niya yung damit niya, walang buhok. Abay, makita ng babae, walang buhok, nag-iiyak na yung girlfriend ni Peter. At ang sabi, napakawalang niya mo. Bakit? May nakita ka bang buhok dyan? Yun na nga wala ko nakitang buhok bakit ka umiiyak? Napakawalang niya mo. Pati pala sa kalbo, pumapatol ka. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid 5. Rapid 5, kasama si Percy Lapid. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Minute. my This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines.
tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si... Tuloy, Peter, ano sabi ng mga makakaliwa na ano raw? Tungkol sa droga. Sila na raw nag-withdraw ng suporta dito sa kampanya ng Presidente Duterte laban sa illegal na droga. Kasi nga raw yan naging anti-people. Anti-people na raw. Wala raw due process. Remember, salitang walang due process. Para bang ginagawa nila yung due process, ano? Ano ba ginagawa nila dyan sa komunismo? Komunista. Diyan nga may kangaroo court Di ba? Hindi, pero ipagpapatuloy daw nila yung sarili nilang kampanya. May sarili daw sarili. Sila. Ngayon lang nila ginawa yun. Aba, Diyos ko. Para ano? Ikaw ba, maniniwalang di sila kumukuha ng pera sa droga? Ayan, mahirap panihin yan, pasunangalingan nila at mahirap din namang sabi nga natin magbigay ng ganung konklusyon. Pero mapapansin mo, ay isa target nila rito talaga ibaksak si Duterte. Kung ano-ano pang exhibition nyo, hindi naman ang target nyo. Diba? Marami pang paligoy-ligoy. Marami pa, Diyos ko, palabok, etc. Yun din ang target nila dyan ibaksak talaga si Duterte. Ayun. Yan. Anti-Marcos. Wala namang kasing ano yan Wala namang kasing panahon, administrasyon na hindi ganyan ang kanilang naging gawain. Ano na yan gusto nila, lahat ng administrasyon, ganyan din ang gagawin nila. Kunyari, makikisama kung sino yung mananalo. Tinitignan nila kung sino mananalong presidente. Kakampi sila kunyari doon sa umpisa. Pagka yung lumipas ng ilang buwan, o kontra na sila, hahanap na sila ng pwede nilang ipintas yung fault finding, sabi nga, di ba? Mga kaibigan, pagkatapos lalabanan na nila yan para hindi magtagumpay. Pag hindi nagtagumpay ang gobyerno ng isang administrasyon, sino talo? Di tao. Sino lugi? Ang taong bayan. Sino ngayon ang anti-people? Sila. Yung kumakampanya o sila? Mga kaibigan, ngayon, bakit ito nila ginagawa yun? Ano yan? Pabalik-balik lang yan. Ganyan din gagawin nila kung meron pang susunod na administrasyon. Bakit? Kasi wala silang pagkakataong maging presidente para hawakan ng buong Pilipinas. Yung mga party list na yan, hanggang dyan na lang sila May mga kumandidato nga dyan, senador, talo Diba? Si Risa Ontiveros, hindi naman kaliwayan. Kunyari lang yan. Akbayan yan Nang manalo yan. Yung akbayan, binibenta yan Alam naman ninyong nagpapaupahan lang yan. Kung sino magpapa-rally. Si Erap nga, nakita mo, binobola si Presidente Duterte, inuuto. Pero alam mo kung saan nagtitipon lagi ang mga kaliwa? Doon sa Bonifacio Shrine. Kahit kahapon doon doon nagsimula. Paano mga bayad kay Erap yan? Kaya nga yung galit daw sila sa Mandarambong, pero sa convicted Mandarambong hindi sila galit. Mga kaibigan. Bakit hindi nila kinontra ang Supreme Court? Di ba? Ang sabi nga nung kolumnista ng Inquirer nung ibaba ng Supreme Court na sinasangayunang makatakbo si Erap, yung COMELEC sinangayunan ng Supreme Court na pwede raw tumakbo si Erap sa kabila na mayroong batas na ipinagbabawal
na makatakbo ang sinumang convicted of a crime involving moral turpitude. O, ganun din yung doon sa paglilibing kay Marcos. Palibasa, si Marcos hindi naman na-convict. Kaya pwede siya. Oo. Si Era po, hindi pwede no, kung tutuusin ninyo. Pagkatapos dito, hindi sila kumibo. Ito'y convicted. Yun eh. With finality ito. Kahit pa sabihin kung ano-anong pardon, pero morally o legally, ba't hindi kayo kumibo? Hindi morally. Yun, doon na nga ginugulo ang tao eh. Yung pardon, hindi ko mo pinardon ka, wala kang kasalanan. Hindi totoong nagkasala ka. Yun na nga. Ang ibig sabihin ng pardon, katumbas lang yan ng parol. Iba lang ang tawag at iba lang ang kondisyon. Ngayon, yan pong pardon, ang pinapardon lang hindi yung kasalanan. Yun ang tandaan ninyo. Ang pinapardon po, hindi yung nagawa mong kasalanan na ikaw magnanakaw. Ang pinardon lang kay Erap, yung parusang kulong. Yung sintensya. Yung isa sa mga sintensya. Nagkaroon, may kasalanan siyang kriminal. Yun. Ba't hindi kayo kumibo? Kaya nga yung sa AFP, maliwanag eh. Pwedeng ilibing ang naging presidente, sundalo, defense, asawa nila, maliban na. Ang hindi lamang pwedeng mailibing doon sa mga binanggit na yun, kapag sila ay convicted of a crime, with finality, with finality, ibig sabihin, penal na. Tapos na yung kaso talaga, hindi na pwedeng i-apila sa Korte Suprema o saan, mga kaibigan. Final na. With finality, involving moral turpitude. Mga kaibigan, ganun din sa pagtakbo, batas talaga yun. Bakit hindi sila kumibo? Bakit hindi sila nagngangawa? Yung anak ni Chavit Singson convicted of a crime involving moral turpitude. Pinayagan ng Korte Suprema, pinalabas, hindi raw immoral yung pagdodroga o kaya mahulihan ka ng droga. No, yung possession. Naku, sus, Mariosep. Kaya mga ano ito may masamang binabalak ito. Kaya huwag kayong matakot sa martial law. Ang katakutan ninyo, yung revolutionary government. Wala kang magagawa kung ideklara man ni Presidente Duterte yung kasi, mga kaibigan, meron ng nakikita ninyo, merong may mga pinaplanong malaking katarantaduhan sa buwatan para ibagsak ang gobyerno. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Okay sabi naman itong si PNP Director General Ronald Bato de la Rosa, bilang na raw ang oras ng mga gambling lords. Naku, sus Mario. Hindi araw, oras. Parang hindi araw. Parang narinig ko na ito. Ilang PNP chief na ba naringgan ko na to? Nito. Malibang kay Marquez. Baka naman yung sabi. Kasi tanggap niya Baka naman sabi. Tanggap niya, tumatanggap siya. Bilang na ang pera ng mga oras ang binanggit lang. Araw. Ito daw mga operator ng illegal numbers game. Katulad ng Weteng. Tsaka yung last two. Mga kaibigan. Pangilan si De La Rosa sa nagsabi nito na naging happy ng CPMP. Dami na. Naku, sus Mariosep. Mga kaibigan ito hong Weteng, kung matandaan ninyo, kamakailan lang ito kilala naman ninyo yun, si General Edgardo Tino. Yan yung isa sa isinangkot, pinangalanan ni Presidente Duterte na protektor ng droga. Alam niyo ba, sabi niya,
sa paliwanag niya kamakailan, hindi raw siya kahit kailan tumanggap ng pera sa illegal na droga. Pero inamin po niya na tumanggap siya sa weteng. Inamin. Yun na. Iba, no, ha? Kung tutuusin naman natin, hindi naman pag-amin yun eh. Kasi dati nang totoo yun. Alam na ng publikong totoo yun. Hindi na kailangan. At hindi na niya kailangang aminin yun. Mga kaibigan, hindi naman sikreto na kailangan pang ipagtapat ni Tino yung pagtanggap niya sa weteng. Ganon din yung ibang mga matataas na opisyal ng PNP. Ang dami nga natatakot eh. Baka daw yung PMA, baguhin na pangalan yan eh. Imbes na Philippine Military Academy, gawin ng Philippine Wetting Academy. Kasi lahat ng mga nagsipagtapos dyan, na naging general sa PNP, tumanggap sa wetting. Ultimo yatang AFP, tumatanggap din sa wetting. Alam mo, nagmaster dyan, talagang pinagbuting maigi yan. Si Erap nung panahon niya. Sinentralize yan. Talaga inorganize yung pangungulik sa wetting. Ang hirap lang, ang daming kampanyang ilulunsad, katulad ng sa droga. Ang tanong lang natin kay General Bato, ba't laging puwera Maynila? Ayan. Bakit parang hindi kasali Maynila sa kampanya? Hindi na pagtutunan. Mukhang ang paniwala nila mas marami lang adik sa Visayas at Mindanao. Sa Maynila wala. Ang binanggit pa masyadong sabulized. Alam ba ninyo na sa Maynila, eto hindi naman sa judgmental o kaya madali tayong yung magbintang. Hindi. Ito lang gawin nyo. Tumayo ka sa isang kanto, alinman sa lugar sa Maynila na matao. Maraming tao. Maglakad ka ng 100 metro mula sa kinatatayuan mo. O tumayo ka na lang doon. Magbilang ka ng dadaan doon na yung pedicab, tricycle. Mga kaibigan, yung may mga barker ng jeep. Tignan ninyo ang mga itsura pagmasdan nyo. Kasi ang karamihan dito sa mga taga Maynila, madali na nilang malaman kung ang isang tao nagsasyabu o hindi. Yung mga karaniwan na nagsasyabu, yung itsura ng adik, alam na nila ang figura Alam na nila ang mga pagmumukha niyan, klase, mga kaibigan. Baka kung magbibilang ka ng 10 dadaan doon, baka 3 lang ang pumasa sa'yo na hindi. Hindi mo na kailangan i-drug test ibig ko sabihin, ganong kalala. Yun ang malaking problema ng droga sa Maynila. Ganong kalaki. At ang katunayan yan, doon sa kanilang record, pinakamarami ang napatay dyan sa Maynila. Hindi. Ibig sabihin, sobra talaga problema. Pinakamaraming drogang nahuli sa Maynila. Meron pang ang pabrika, laboratorio ng droga, di ba? At nangyari lamang yan sa panahon ni Erap Estrada. Ang nagtataka tayo, hindi sila interesadong pasukuin. Ito'y matagal na sangkot. Si Jude Estrada ang pangalan sa illegal na droga. Nung panahon na presidente si Erap, ayan basahin mo yung mga kolum na nila Jarius Bondok nung araw. Mga kaibigan, yan daw yung tinaguriang ang pangalan ni Dragon Head, codename Dragon Head, na pinangalanan ng PNP nung ang nakaupo ng presidente si Gloria. Ibinulgar ng PNP yan. Isinulat pa sa kolum nito si Jarius Bondok. O bakit? Nasa na ngayon yan? Bakit hindi? Parang hindi kasali yung yung Maynila Ang katunayan, si General
Rolando Nana, na sa panahon niya nahuli yung katakot-takot na shabu, ultimong laboratorio ng shabu nahuli, abay, imbes na tanggalin sa pagkapulis, mga kaibigan, abay nilipat pa sa NCRPO. Nasa na yung kaso. Ito ang maliwanag na kaso. 2014 nahuli yung pong mismong opisina ng anti-drugs unit ng NPD. Hinuli sila ng mga SWAT at natagpuan sa kanilang possession 5 kilo ng shabu. Hanggang ngayon, hindi na isasampa ng piskal ang kaso sa husgado. Ayon mismo kay Nana. Anong taon na tayo ngayon? 2016. Bakit parang nilalagpasan ng mga kampanya nitong droga ang lungsod ng Maynila? Number 2. Sabi niya, bilang na mga araw, unahin mong hanapin yung sa Maynila. Ang pangalan, Biseo. Hindi niyo ba alam yan? Lahat ng pasugalan ngayon sa Maynila, ngayon lang nangyari yan na nagkaroon ng weteng sa Maynila. Sa panahon ni Mayor Alfredo Lim, walang weteng sa Maynila. Ngayon, lahat ng klaseng sugal lupa nandyan na. Ultimo saklang patay. Lahat yan, may pwesto piho yan, mga kaibigan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Sa Tondo lang, pumunta ka dun sa harap mismo ng simbahan, daming sugalan. Dami. Sa Santo Niño. Diyan sa Tondo, ang operator dyan, yung si Marisa. Mga Sus Mariosep. Dami sa Maynila, yung weteng, Central. Alam niyo ba kung sino yung Biseo? Yun ay taga Bulacan. At yun, identified yun, matagal na, ginagamit nila Jinggoy para sa weteng. Ayan po, mga kaibigan. Yan ba, kaya ni General ba to? Magiging tama. Wag natin bigyan ng pagkakataon na ika nga po idiskaril ng mga nais ibagsak ang gobyerno ni President Duterte. Nagkakaroon kasi ng issue kapag yung si President Duterte, no doubt, talagang gusto niya yung sugpuin ng problema ng droga dito sa ating bansa. Paano naman kung ang uutusan mo gagamit ng paraan na hindi naman tumutugma para doon sa minimithing mangyari ng ating Pangulo? Paano naman yun? Huwag na natin sabihin nasasabotahe tayo. Huwag na natin sabihin yun. Sabihin na lang natin, gumagamit sila ng pamamaraan na hindi nila iniisip ang magiging consequence. Na binibigyan nila ng dahilan yung mga kaaway na nais agawin ng kapangyarihan, mga kaibigan, di ba? Binibigyan mo sila ng pagkakataon ngayon, yan pong mga kampanya, sana dapat yan walang pinipili. Hindi tayo namimili. Kung nilalagpasan natin yung Maynila, anong dahilan at lagpasan mo yung Maynila? Yan pa naman ang puwit ng mukha ng Pilipinas. Hindi ba? Ang puwit pala yung Pasay. Magpabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. This is 8Try TV. Tutukan ang mga programang siksik sa balita at impormasyon at buong pusong ipinagmamalaki ng 8Try Media Broadcasting Network.
napapanood sa HRI TV, Cable Link Channel 7 at napapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, Radyo Bandido, Lunes hanggang Biyernes, simulan sa programang Sintigas ng Asero, kasama si Melchor Bentikan Balawas, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Makabuluhang suhestyon at opinyon sa programang Issue at Reaksyon, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Magbibigay ng kalaman sa ating pagharap sa bawat araw, kasama ang Supremo Joey Falcon at kombinasyong ganda talino ni Pia Morato sa Good Morning Philippines. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, magsisiwalat naman ang mga kabulukan sa pamahalaan. Ihahataw ni Percy Lapid sa Lapid Fire, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ang unang hataw ng mga programang mapapanood at mapapakinggan sa HRI TV, Cable Link Channel 7 at DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido. Binuo at pinag-isipan ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Search It, reporting for duty. Labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan kaugnay sa paglaban sa krimen. Mga abusadong pulis, mga nakauniformeng lumalabag sa batas. Dapat managot paglaban sa katiwalian. Maging ang tamang proseso ng pagbuwag at pagsawata sa mga individual na pasakit sa pamilya at lipunan. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Search It, reporting for duty. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Ito bang si Alcala ay kapatid ni Proseso Alcala? Oo. Yung sikwatari ng DENR ni Cory. Noynoy Aquino? Noynoy, Mga kaibigan, yan ang mga drug lord pala. Ha? Ito pong sila Alcala nito. Kaya pala ang lakas nito kay Noynoy. Ba't pag drug lord, malakas kay Noynoy? Yeah. Tsaka kay Marojas? Mabait sila sa drug lord. Kaya lumala sa panahon nila. Lumala ng lumala. Mabait sila. Mabait. Oo. Alcala, Ayan, dalawa pa yun. Mag-ama. Kapatid tsaka pamangkin. Ayun ho, ha? Daming natutuklasan ngayon, lalo na dyan sa droga. Gusto naming matuklasan kung sino si Dragon Head. Yan. Yung bang Dragon Head na yan sa San Juan, tsaka yung sa Maynila, iisa? Magkaiba ba yan? Tsaka yung bang Dragon Head na yan, mga kaibigan, yun din yung sinasabing pumatay kay Nida Blanca. Unsolved yun, yung kay Nida Blanca. Hanggang ngayon, kawawa naman yung si Kate, yung anak ni Nida Blanca. Magbabasa tayo. Oo. Galing sa 9239, sabi niya, ipokrito ang mga dilaw. Ang tatay ni Ninoy ang top Japanese collaborator sa malupit at madugo na Japanese occupation. Daan-daang libo na Pinay ang ginahasa, may 1 milyong Pilipino kinatay. Ang tatay ni Cory ay gumamit ng government funds to buy 12,000 hectares Luisita in 1958. Sa term ni Cory, pina-exempt niya Luisita sa CARP. Ginawa nila Ninoy, Cory at Penoy ang lahat para di natin mabawi ang higanting Sabah. Mula sa Malaysia, na-hijack ng dilaw ang ating bansa at kasaysayan. Well, yan po'y bahagi na ng kasaysayan yung tungkol sa tatay ni Ninoy. Meron naman libro niyan Yung Portrait of the Cold Warrior. Nandun ang mga taksil sa bayan. At saka may kasaysayan naman talaga. Pero kulang yung sinabi nyo. Yung ninuno naman ni Cory, yun yung nandun sa pelikula na Antonio Luna.
si Doña Isidra na di umano kaya sila nagkaroon ng pera dahil naibulsa yung pera ni Doña Isidra na dala-dala ni Antonio Luna. Si Antonio Luna, yung pera ng revolusyon yung dala mga kaibigan nung manggaling si Antonio Luna ron, mapatay Bago napatay, galing kay Doña Isidra, dala yung pera. Ba't nung mapatay, wala yung pera? Yan po, mga ganon, di ba? Ito naman, yun din yun Kung ako si Duterte, sagot ko sa mga kano na nanermon sa kanya. Hindi, ang sabi ni dyan, wag na natin palakihin yan. Kasi ang sabi yun ni President Duterte dyan, yung pong yung nasabi niya labang kay Ambassador Philip Goldberg na sinabi niyang bakla, yun ay hindi para sa consumption ng media. Ibig sabihin, may kausap siya ron, hindi for public yun Consumption. Mga kaibigan, publication o whatsoever sa media. Yun, ang inaantay ko kasi, sino ba mga sangkot sa media? Yun, oo. Papangalanan. Minsan may nabanggit si President Duterte na mayroong mga sangkot sa media. Sino ba yan? Pangalanan na yan! At na magkaalaman na, pakibaba mo na yan, Kwan. Tapos na yan. Ano ba yan? Ayaw. Sige, yan Sige, hindi lang ko na yan Huwag na natin yan. Nagsalita na si Presidente Duterte dyan At ako, ayoko maging makulit, sa aking mga pagkuhan. Pareho rin yan Ano ba? Meron ba? Hindi, puro siya Puro siya Sige, angat mo pa Puro kanyang text yan Isang number Meron ng bagong binubuong love team Ang agang bumuo ng love team nitong si Isko Moreno tsaka si Honey My Love So Sweet ni Isko na si Honey Maasim ang Mukha Lacuna. Sa 2019 pa, katatapos pa lang itong eleksyon, abay 2019 pa yung susunod, bumubuo na sila ng love team nila na dati naman love team na nila yan. Sa likod na, kumbaga sa likod ng camera, talaga namang ka-love team niya yung si Honey Lacuna. Tatandem Natawa ako dito kay Isko Akalain mo naging guest ito nung isang araw sa Showtime. Yung bang pahuhulaan sa'yo, yung kung sino yung, halimbawa, tunay na karpintero, gano'n, halimbawa, 4 yung tao, huhulaan mo. Ngayon, usually sa mga kinukuhang guest doon na celebrity, pag nanalo sila, 20,000 ang mapapanalunan mo lang naman doon. Yung 20,000, usually lahat ng guest na nakita ko, hindi na niya inuuwi yung pera hindi kinukuha. Hinahati niya doon sa mga contestant na 4. So, tigli 5,000 yun. Mantakin ninyo, ganyan na kagipit si Isko Moreno yata. Akalain ninyo, iuwi pa yung 20,000. Ang dami mong ninakaw sa Maynila, Sus Mariosep. Kaganyan ka. Ang dami mong pinarte sa biyenan mong hilaw. Pagkatapos 20,000 hindi mo man lang iniwan dun sa, hindi mo man lang tinularan yung mga ibang guests, dun sa programang yun, na pinaghahati-hati na lang dun sa mga contestant. Sir Percy, mga gagong komunista yung nagrally. Ayan, sabi. Tama lang ang martial law nung Marcos time dahil gusto nila komunista mag-ari sa Pilipinas. Sa Japan, ang tawag dyan sa komunista, hantay. Ibig sabihin kontra. Yan ang gawi ng komunista. Ang alam kong hantay, baliktad. Hantay na Meron pa isa, hentay. Hentay. Baba mo yan, meron pa yata Wala na si Ellie. Okay. Lintig si Ellie, ano ba yan? Announcer ba yan?
Sa 9239. Yan na naman. Tama Wag yan. na. Nabasa na yun. Magpaalam ka na, Peter. Ito po si Peter Talastas. Hanggang bukas po. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Susunod na po agad ang programang Kasanggamo, ang langit ni Ginoong Ray Langit. Susunod po yan ang programa ni na Angelo Almonte at Miss Tates Gana. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po'y babalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Laila de Lima. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo.